Romans 12, verse 3. Yan din po yung chapter na inaral natin last week. Tinutuloy lang natin. Pwede nyo rin simulan sa verse 1 saka sa 2 para maalala nyo kung ano ulit natin inaral. Romans 12. Romans 12, verse 1 to 3. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Verse 3, for I say, through the grace given to me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. So, manalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa pagkasalita, sa pagkakataon na ibig kami, upang manalangin, magpalakas ng Panginoon, na magdala ng encouragement at rebuke sa bawat isa, Panginoon, na salita niyo sa Panginoon, pagkawad sa ating mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. So, pagkatapos tawagin po ng mga mananampalataya na ipresenta ang kanilang mga katawan ng mga buhay na alay sa harap ng Panginoon, yun yung inaral natin sa verse 1. At yung utos sa atin ng Panginoon na simulan natin baguhin ang ating mga sarili, hindi sa panglabas lang na kilos, kung hindi sa pagbabago ng ating mga isipan by the renewing of our mind sa verse 2. Ngayon, pumapasok ngayon si Paul, ina-address niya yung isang subtle o hindi mo nararamdaman pero napakadelikadong kasalanan na kung saan i-undermine yung pagtagong espiritual ng bawat isa. At ano to? Yung tinatawag nating pride. At posible na kung saan magawa mo yung verse 1 at yung verse 2 na outwardly sinosurrender mo yung sarili mo sa harap ng Panginoon. And you still are proud inwardly. Posible na kung saan alam natin yung mga doktrina na naglilingkod tayo sa ministry, na matapang natin ipinoproklama ang ating Panginoong Hesukristo. And yet, napakataas ng tingin natin sa ating mga sarili. That is why itong si Paul, from panawagan niya na i-consecrate natin, gawin natin banal at nakalulugod yung sarili natin sa harap ng Panginoon. Pagkatapos ng panawagan niya na mag-focus tayo na baguhin natin kung paano tayo nag-iisip. Ngayon, ang tinuturo sa atin ni Paul, humility o pagpapakumbaba. Sa Romans chapter 12 verse 3, tinuturo sa atin na tignan natin ang ating mga sarili kung sa paano tayo nakikita ng ating Panginoon. Dahil ito yung mag-guard sa ating church, sa division, competition, sa pagtataas ng ating mga sarili. Dahil kung wala yung kababaang loob, yung consecration na ginagawa natin, yung pagbabago, kalinisan at kabanalan na ginagawa natin, nagiging performance na lang yan sa harap ng ibang tao. Para na lamang tayong mga artista sa TV na nagpapanggap. Yung transformation natin, hindi talaga na nagiging kalugod-lugod sa Panginoon dahil ang nangyayari, yung transformation, yung pagbabago, yung kabanalan, nagiging self-righteousness na lang at yung sarili na lamang natin ang ating naitataas. So, apat na punto lang yung gusto kong makita ng bawat isa sa verse na ito. Unang-una, makita natin yung authority sa likod ng instruction na ibinibigay sa atin ng Apostol Pablo. Ang sabi niya, for I say, through the grace given unto me. Sinasabi ko ito sa inyo sa pamamagitan ng grasya na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ni Paul sa kanyang sulat sa mga kapatiran niya. Makikita nyo na nagsasalita dito si Paul sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon,
hindi sa kanyang ego, hindi sa kanyang sarili. Hindi ina-assert ni Paul yung authority na may pagmamayabang, wala siyang arrogance. Itinatanim niya yung kanyang paa, yung kanyang exhortation, yung kanyang pagkokorek, yung kanyang pag-uutos sa kapatiran, hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa grasya ng Panginoon na ibinigay kay Paul. At magandang makita ng bawat isa na kahit ang isang apostol na katulad ni Paul, nire-recognize niya na yung panawagan niya, yung letter niya, yung sulat niya, yung preaching niya, yung insight niya, yung authority na ibinigay ng Panginoon sa kanya ay regalo lamang ng ating Panginoon. Hindi niya achievement. Ibig sabihin, kung ano man yung itinuturo niya at sinasabi niya ngayon sa mga kapatiran niya sa Roma, makikita mo na kung saan sinasabi ni Paul, galing ito sa ating Panginoon. At siniset nito yung tono doon sa entire verse na aaralin natin. Dahil minomodelo ni Paul yung kababaang loob bago niya pa ito i-demand at iutos sa mga kapatiran niya. Dahil ang sabi niya, "For I say through the grace given unto me." At si Paul din na nagsulat ng 1 Corinthians 15:10, "By the grace of God, I am what I am." Ibinabalik ni Paul ang lahat sa grasya ng ating Panginoon. Now, ano yung gusto kong makita ng bawat isa? Na yung tunay na spiritual authority sa loob ng iglesia para sa isang leader, nanggagaling yan sa grasya ng ating Panginoon. Yung confidence dito ni Paul ay hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa panawagan ng ating Panginoon. Minomodelo dito sa atin ni Paul na yung mga taong nakakaunawa ng grasya ng ating Panginoon, hindi sila nagyayabang kung hindi yumuyuko sila sa harap ng ating Panginoon. Nare-recognize nila na lahat ng meron sila, kaligtasan, yung mga gifts at talents na meron sila, yung paggamit sa kanila sa loob ng ministry, lahat yan ay nanggagaling sa ating Panginoon. So in short, if we are being used by God, kung nagagamit man tayo ng ating Panginoon sa loob ng ministeryo, dahil yan sa kanyang grasya at hindi yan dahil sa superiority natin bilang mga tao. At ngayon, pangalawang punto, makikita nyo na kung saan sinasabi dito ni Paul, may danger ang isang inflated point of view sa ating mga sarili. Sabi doon, not to think of himself more highly than he ought to think. Delikado para sa atin na kung saan napakataas ng tingin natin sa ating mga sarili. Dahil yung pride, dinidistort niyan yung vision natin bilang mga mananampalataya. Many think na ang definition ng pride is thinking that you are higher than others. At some point, partially true yun, pero hindi yun ang tunay na ibig sabihin ng pride. Ang ibig sabihin talaga ng pride, you are thinking more of yourself than God thinks of you. Kaya lang mataas ang tingin natin sa ating mga sarili kumpara sa iba. Dahil hindi talaga natin nakikita kung ano yung itsura natin sa harap ng ating Panginoon. At kahangalan ng pagkakaroon ng pride. Bakit? Dahil false estimation yan ng sarili mo. Iniisip mo na mahalaga ka, iniisip mo na importante ka, iniisip mo na ikaw yung sentro ng lahat ng bagay. And that is pride. It is a wrong estimation of yourself. At ano yung pride? Kapag may pride ka sa puso mo, hindi yan laging yung harap-harapang pagyayabang. Pride can be seen in many things. Maraming pamamaraan na may pride ng isang tao na hindi niya nakikita.
Sa paanong paraan? Ine-exaggerate niya yung lahat ng kanyang kalakasan. At kapag in-exaggerate niya, hindi niya na nakikita yung kanyang kahinaan, yung kanyang pagkakamali, yung kanyang kasalanan, at chin yan. Kapag mataas yung tingin mo sa sarili mo, hindi mo na nakikita yung kahinaan mo, yung kasalanan mo, yung pagkukulang mo, ang kasunod niyan, dahil hindi mo nakikita yung lahat ng bagay na yun, you are now resisting correction. At ang nangyayari, nagkakaroon ng kasiraan sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ano yung patunay? Proverbs 16 verse 18. Pride goeth before destruction. At itong pride na to, itong spiritual pride na ito, this is especially dangerous. Dahil kung titignan nyo, hindi ina-address dito ni Paul yung mundo. Sino yung sinusulatan niya? Sino yung binabalaan niya? Kapwa niya, mananampalataya. Kapwa niya Kristiyano, hindi yung mundo. Dahil alam ni Paul that spiritual pride kills the church. Paano ine-express yung spiritual pride? Mas mababa ang tingin mo kaysa sa ibang tao? Nagsisimula kang magkumpara ng mga spiritual gifts? Ang feeling mo, lagi kang magiging kawalan na ikaw ang sentro ng lahat ng bagay? Nire-resent mo, nagagalit ka kapag ikaw ay tinatama? This kind of pride fractures and destroys fellowship. At nauuhaw at nalulungkot ang banal na espiritu kapag itinataas natin yung pride sa ating mga puso. At kung bakit tayo wina-warningan o binabalaan ito, simply because pride is the number one enemy ng ating Panginoon. Pride opposes God. Lahat ng kasalanan nagsisimula sa pride. Tatlo lang naman yun, di ba? Anong sabi? Lust of the eyes, lust of the flesh, at yung pinakahinuli, last but not the least, the pride of life. Kahit yung pinakaunang kasalanan galing sa pride. Pero actually, tatlo yun. Nagsimula, lust of the eyes, dahil nakita ni Adan at ni Eva yung prutas. Lust of the flesh, nagdasa siya doon sa prutas. Pero yung pinakamatindi doon, kung bakit siya nahulog, yung pride of life. Dahil sabi ni Satanas sa kanya, you will be like God. Kung di pa rin kayo naniniwala that ito yung pinakamatinding kasalanan sa harap ng Panginoon, James 4 verse 6, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. And it makes sense, no? Dahil dun sa introduction ni Paul, ano yung itinataas niya? Yung grace na Panginoon. That in humility, sa kababaang loob, doon mo matatagpuan ang grasya ng ating Panginoon. Sa pagmamayabang at pagmamahal ng ating mga sarili, inaayawan ka ng ating Panginoon. And when we persist in pride, inilalagay natin yung ating sarili directly laban sa ating Panginoon mismo. So let's ask ourselves honestly, nakikinig ba ako? Mapagmataas ba ako? Nagkukumpara ba ako? Masyado na bang mataas ang tingin ko sa aking sarili? Do I defend myself very quickly? O madali akong makinig, madali kong makita kung ano yung aking pagkakamali? Dahil ito yung maliliit na bagay to test ourselves. Kung pasok na tayo doon sa warning ni Apostle Paul. Third main point. Pangatlo na po, mabilis lang ang ating devotion. 4 na points lang ito. Pagkatapos tayong balaan ni Paul about pride, tinawag niya tayo to think soberly. Sabi nun, but to think soberly. Pag sinabi po natin sober, anong ibig sabihin nun sa Tagalog? Malinaw na pag-iisip. Sa ating panahon, pag sinabi mong sober, hindi ka lasing. Pero bakit kaya, literal kaya ito na hindi ka lasing? For me, literal ito.
Hindi ka lasing sa iyong sarili. Hindi lamang po alak ang kakalasing. May mga tao na kung saan, lasing sila sa Kayamanan. tagumpay. Pag lasing ka sa tagumpay, bakit ka nalalasing sa tagumpay? Kasi tinataas mo ang iyong sarili. Pag lasing ka sa kapangyarihan, sarili mo, lasing ka sa kalibugan. Bakit? Anong tinataas mo? Yung sarap ng iyong sarili. Laman, sarili mo eh. So lahat ng klase ng kalasingan, nakasentro sa ating mga sarili. Right. Kaya ang sabi dito ni Paul, think soberly. Mag-isip ka ng malinaw na hindi ka lasing. Ano ba yung ibig sabihin ng soberly? Mag-isip ka ng malinaw, ng may kaayusan, ng may pagpapakumbaba, punuin mo yung kaisipan mo ng salita ng ating Panginoon. Na kung saan, parehong-pareho ng huli ng sinabi sa verse 2, transform yourselves by the renewing of your mind. Now, if you think soberly, kapag nagpakumbaba ka, ang ibig bang sabihin nun ay self-hatred? Hindi. Hindi rin sinasabi na tingnan mo yung sarili mo na mas mababa kaysa sa ibang tao. Ang sinasabi natin, maging aware tayo sa ating mga sarili, ano yung tunay kong itsura sa harap ng ating Panginoon. Alam nyo, kung sober-minded tayo, kung may kaliwanan yung ating pag-iisip, masama ba kung i-acknowledge ng isang Kristiyano yung strengths niya, yung kalakasan niya? Hindi. Pero you can acknowledge your strength na hindi ka nagmamataas. Hindi ka nagyayabang. Pwede mo rin i-recognize yung kahinaan mo na hindi ka nakakaramdam ng despair. Pag binalanse mo yung pagtingin mo sa iyong sarili, sa harap ng Panginoon, ang lagi lang yan dapat maging ending. Makita mo na kailangan mong dumipende sa ating Panginoon. Now, gusto kong maunawaan ng bawat isa that humility is not the same as insecurity. Pwede kang magpakumbaba na hindi ka nakakaramdam ng insecurity. At magugulat kayo siguro sa sasabihin ko dahil iba to sa sinasabi ng mundo. Kapag insecure ka, ang tingin mo, kulang ka, mababa ang tingin mo sa sarili mo, hindi yun humility. Maniwala kayo sa hindi. Insecurity is pride. That is still pride. Yung pakiramdam mo laging hindi ka sapat, laging kulang, may mali. That is pride. Why? Naiisip mo yan kasi nakasentro yung lahat ng bagay sa iyong sarili. Insecurity is still pride. That is false humility. Ang biblical humility, nakikita niya yung kahinaan niya, pero nakikita niya rin yung mga regalo ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang ending ng tunay na humility, makita mo man yung kalakasan mo, ina-attribute mo pa rin yan, at sinasabi mo pa rin na sa Panginoon galing ang lahat ng meron ako. Makita mo man yung kalakasan ko, galing yan sa Panginoon. Makita mo man yung kahinaan ko. Hindi ako ma-insecure, hahanapin ko yung kahinaan ko sa kalakasan ng aking Panginoon. Ito yung biblical humility. Hindi insecurity. Si Moses, tinawag si Moses the most or the meekest man on earth. Pero, yung meekness ni Moses, hindi yun kahinaan. Makikita mo na kung saan si Moses ang pinakamatapang na naging leader ng Israel bago dumating si David at si Solomon. Talagang si Moses yung nagdala. Magmula Ehipto hanggang Canaan, si Moses ang tumulong sa Israel. Now, kailangan natin maunawaan kung bakit tayo tinawag ni Paul to think soberly. Because sober thinking protects unity. Kapag naging mapagpakumbaba tayo, malinaw yung ating kaisipan, nakikita natin ang tama kung sino tayo, makikita mo na kaya natin maglingkod sa loob ng iglesia na walang rivalry.
Dahil makikita mo yung sarili mo na katulad ng aking kapatid, pareho lang kaming lingkod ng aming Panginoon. Magsasubmit tayo sa Panginoon, sa iglesia, at sa bawat isa na walang pabigat na loob dahil alam natin kung sino tayo sa harap ng ating Panginoon. At makikita natin na hindi natin kailangan makaramdam ng inggit sa bawat isa. We rejoice in each other's gifts. Dahil kung alam mo kung ano yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, nang may kababaang loob, alam mo kung saan ka magagamit, kung saan siya magagamit. At pine-prepare nito ang ating iglesia na mag-function ng tama bilang isang katawan ng ating Panginoon. Now, ano ngayon ang humility? Humility, sabi ko nga sa inyo, hindi yan insecurity. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less. Okay, yung pagkakaiba, yung una, hindi mo kailangan tignan yung sarili mo na sobrang baba. Ang kailangan mong gawin, bawasan mo yung pagtingin mo sa iyong sarili. At panghuli, bakit natin magagawa yung lahat ng bagay na ito? Ang sabi doon, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Dahil yung lahat ng meron tayo, ultimo yung ating pananampalataya ay regalo lamang ng ating Panginoon. Paul reminds us na kahit yung pananampalataya mo, regalo yan sa iyong Panginoon. Na wala tayong maipagmamayabang. Lahat ng bagay na nagagawa natin sa mundong to ay galing lamang sa Diyos. Ephesians 2:8, yung nakasulat doon. Anong sabi doon? That our faith is not of ourselves, but the gift of God, lest any man should boast. Sabi doon, Ephesians 2:8 sa Tagalog, yung pananampalataya nyo ay hindi galing sa inyong mga sarili, regalo lamang yan ng ating Panginoon. Dahil kung hindi, lahat tayo magagawa nating magyabang. Anong sabi dito? God hath dealt to every man the measure of faith. It is God who distributes faith purposefully. Ine-equip niya ang bawat isang tao differently. Magkakaiba tayo. Hindi para i-divide ang iglesia, pero dahil iba-iba yung magiging function ng bawat isang mananampalataya sa loob ng iglesia. At matatanggap ng bawat isa yung best para sa kanilang panawagan. Kaya kung titignan nyo, hindi lahat ng mananampalataya, hindi lahat ng Kristiyano ay blines ng Panginoon sa pagtuturo. Say for example, si Lola Joy or si Nanay Vilma. Hindi sila ganun blines na dito sila sa harap, magtuturo sila sa mga bata. Pero kung wala sila Lola Joy, wala sila Nanay Vilma, walang mag-aasikaso sa atin, walang maglilinis, walang tutulong. In short, lahat tayo dito pantay-pantay, iba lang yung ating ginagawa. Bakit? Dahil Panginoon ang nag-distribute. Siya yung nag-measure. Siya yung sumukat. And this prepares the way. Sa mga susunod na verse na aaralin natin kung paano tayo kikilos bilang isang katawan ni Kristo. At panghuli, kung bakit tayo tinawag. At sinabi dito, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Para makaramdam tayo ng gratitude sa ating Panginoon. Pagpapasalamat. Kung unawa natin na Panginoon ang nagbibigay ng regalo, ng talento, ng pananampalataya, there is no point to compare ourselves, ikumpara ang ating mga sarili sa ibang tao. Then the moment na kinumpara ko, it is as if sinasabi ko, nagkamali ang Panginoon ang ibinigay sa akin. Now, Panginoon ang nagdi-distribute. Tama, lagi ang Panginoon ng talento, pananampalataya, ng paglagong ibinibigay sa atin.
Saan ngayon nagkakaiba? Kung paano natin inaalagaan at pinapalago yung mga bagay na ibinigay ng ating Panginoon. At huwag mong kamuhian yung mga bagay na binigay sa iyo ng Panginoon. At huwag natin kaingitan yung mga bagay na ibinigay niya sa ating mga kapatid. That is not humility. Imagine, kung nakakita ka, kung mag-hire ka ng 5 katulong, yung isa naglilinis, yung isa nagluluto, yung isa gwardya, yung isa naglalaba, yung isa yayaya. Kung lahat yun, nagyayabangan at nagtatalo at nag-aaway at minamaliit nila yung bawat isa, ano sa tingin nyo mangyayari dun sa loob ng bahay? Walang kaayusan. Magulo. Hindi rin nila magagampanan ng tama yung kanilang mga trabaho. Bakit? Ang pinapakialaman nila yung trabaho ng pero kung lahat mapagpasalamat na kinuha sila ng Panginoon upang kumilos dito sa tahanan niya at lahat tayo matapat na maglilingkod sa Kanya na nakatingin lang tayo doon sa master na nagbigay sa atin, magta-thrive yung ating iglesia. Humility builds, at sabi nga natin kanina, sa verse na binasa natin, pride goeth before destruction. Pride destroys. Bilang pagtatapos, Romans 12:3, tinuturuan tayo nito kung paano natin gagawin yung sanctification doon sa 1 and 2. Sinasabi niyan sa atin, kailangan niya ng isang mapagpakumbabang espiritu. Grasya ang source ng lahat ng meron tayo. Dinidistort ng pride yung ating mga paningin. Tinatawag tayo ni Paul na kung saan magkaroon ng sober thinking. At pang-apat, even our faith comes from God. That is why, para sa ating church, isa lang yung sasabihin ko sa ating pagtatapos. The strongest church is a humble church. Kapag yung bawat isang mananampalataya, we think soberly, freely umaagos yung grasya ng ating Panginoon. Hindi ipinapahiram ng Panginoon yung grasya niya sa mga taong punong-puno na ng kanilang sarili. Kung meron kang baso at puno na ng tubig, paano pa yung bubuhusan ng ating Panginoon? Hindi pwedeng punong-puno ka ng iyong sarili. At para naman sa bawat isa individually, sa akin at sa inyo, let's examine ourselves. At ilingin natin sa Panginoon na tanggalin niya yung pinakamaliliit na pride sa ating mga puso. At ito, yung pride na ito, sabi ko nga sa inyo, lahat tayo meron ito. Iba't ibang klase lang kung sa paano natin pinapakita. Kaya ipanalangin natin na kung saan tanggalin ng Panginoon yung pride at palitan niya ng humility at isang kaisipan na dumidepende lang sa katotohanan ng kanyang salita. At dyan lang po muna natin tatapusin ang ating devotion. Kung sino po ang may insight or prayer request. Ano ang tubig.